Hi guys! It's AC at syempre, akalain nyo naka-episode 3 tayo dito sa AC versus the World at syempre, eto ka na nga bilang, syempre gusto ko magkaroon tayo ng iba't ibang mga POV, hindi lang puro akin, ganyan. Gusto ko makarinig din tayo ng mga iba't ibang kwento ng mga tao. Syempre, ito ang una kong guest ko talaga. May mga nagre-request din talaga sa kanya bilang siyang RRL Queen sa TikTok. At ito, kilala ko kasi siya. Isa din siyang danas sa buhay. Kung alam niyo yung pinagsasabi ni Neo sa TikTok na danas, isa siya doon. At actually, nung isang araw, may mga minamanifest ako. Sinasabi ko sa kanya, kasi kapag mga minamanifest din siya, may mga gusto siyang makamit sa buhay. Sinasabi niya rin sa akin. So, ito ang AC versus the World presents AC versus Lorraine Galvez! Yes! Ay, ganun talaga. So, dapat Yes. this is AC versus The world! Ay, sorry. Ay, tama. Kakatapos lang namin ng showtime ngayon. Oo, actually medyo pa kami groggy. Oo, kasi- So, itong podcast na to, matutulog lang kami. So, Hindi. sleep podcast. Nasa kotse tayo. So, andito kami sa tapat ng ABS. Dito kami nagsushoot. So, eto ka na nga. Kumusta? Ay, today, in fairness, may bago kang ganap today. Kwento mo yan sa Tama! amin. Yes, kasi dati nag-audition ako for DZMM. Mm. And ngayon, ang first day ko As- sa DZM. As reliever lang naman. Okay. Pero nag-host ako kanina ng segment sa Gising Pilipinas sa DZMM, which is called Jeep Ang serious mo naman dyan. Paano, anong Jeep title? ZMM. Ah. Yun! Pag inalog-alog pa na natin itong kotse test. Pero una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa mga langgam na Ilang nag-request na akin na pumunta sa podcast. Mga buntis na ko. alupihan, Yes. ganyan. Oh, mga dalawa. Oo. Dalawa sila. Marami-rami naman. Mga Dalawang 1.5, ganyan. May message ko nga sa'yo. Tsaka medyo na entrada ko na ng konti kanina. Yun nga, yung mga manifestations. Kasi, ako, 30 na ako. Ikaw, Ko na, te. hindi ba halata? Akala ko 6 years old ka pala. Ano naggagagawan pa tayo dito? Tapos ikaw, 25. Tapos parang, yan talaga yung start. Kung ano talaga yung mga tunay na ganap sa buhay, na parang expected sa'yo is, parang alam mo na lahat. Pero, ninanavigate mo pa rin yung way mo through it, hindi ba? So, ang title ng episode na ito ay AC versus Lorraine. Ayun! To be an adult. Ang hirap pala tumandate. Yes. Ah! Paano ka nagka-spark na ito yung title natin? Dahil ba nung nag-inuman tayo, tapos umiyak ako ng, bata pa pala ako. Oo, ikwento mo nga yan. Ikwento mo yung context eh. Ay, hindi pala Birthday yun mo yun, te. inuman. Hindi yun inuman. Parang kasi sa Showtime Online U, kahit na fun-fun lang naman kami doon, syempre may mga assessments din naman kami para Ay, oo nga. para ma-improve din namin yung isa't isa. Kasi, na parang, yung isang circle tayo. yes. Oo. Kasi kahit na naman siya, kahit na dog show, parang behind the scenes, meron pa rin naman siyang, alam mo yun, to lift each other up na, uy, itong Ito part pa. na to, ganyan, ganon. Para rin maganda yung execution namin na may dog show pero may laman, ganon. At saka yung building rapport talaga. Mm-mm. Nakilala namin kilala Word natin mo yan isa't ngayon, isa. sis. Rapport. Kaka-research ko lang kasi sa Google. Ano ba yung rapport? Silent T pala siya, te. Yes. Parang tanga. O tapos, Talaga ba? Di mo alam. di ba rapport yung spelling? Rapport siya talaga. Rapport Diba? yung pagkabanggit. Yung subtle says, So, yung silent nga yung T. oo, silent yung T. Ayan, oh. Silent yung R. Apo. Tapos parang napunta na sa akin. Tapos nung time na yun kasi super frustrated ako sa self ko, sa performance ko, ganyan. Ang dami ring nangyayari behind the scenes. Yun ang word ko ngayon na behind the scenes. BTS. Yes. Tapos, BTS with inspiration. yes. Nung mga time na yun kasi, super ako parang, okay, 25 ako, ganyan. Lalo na panganay ako, ang daming mga pressure, ganyan. Tapos parang dahil sa assessment na yun, napasabi ako ng, hala, kahit na 25 ako, ngayon ko lang rin na-realize na, bata pa pala ako. Mm-mm. Tapos ever since noon, inasar na nila ako, bata pa pala ako. So, ginawa namin katatawanan yung iniyak mo, te. Yes. So, ganun talaga kami, pasensya na. Lahat ng mga kagaguhan. And then, nire-report ko na po sila ngayon sa video sa na. HR. Yes. Pero ganun nga, no, parang kasi you have to find your way through it nang gagawin mo siyang katatawanan. Kasi kung hindi mo talaga siya gagawing katatawanan or gagawing light sa sarili mo,
magiging pasanin mo talaga kasi siya, 'di ba? Ewan ko, at least for me, like yung kasi sinasabi ko yung namatay yung lola ko. Tapos ginagawa ko siyang katatawanan. Guys, hindi ako pwede tumawa ngayon. Ay, nagulat ako. Parang na-realize ko din ngayon, Mm. nagsara na ang aking frontal lobe. Di ba may ganun Kasi saying? 25. Oo. Tapos parang ako, 25. Hindi naman siguro yan naka-fix na parang, by 25, sarado na yung frontal lobe mo. Pero siguro hindi naman sa lahat. Pero parang sa akin, parang nararamdaman ko na siya talaga na may sense of adulthood na. Na parang, hindi na ako ganito. Hindi ako, kung ano ako last year, hindi na ako yun ngayon. Totoo. Tsaka dagdag ko yung context doon na naiwan ka mag-isa dito kasi nga yung family mo nasa US na. So technically mag-isa ka dito sa Pilipinas na parang di mo alam kung... Syempre nakakatakot din yun, halimbawa paano kung... Ako ang takot ko sa ganun naman kung nung single ako. Parang paano pag nagkaroon ako ng super lalang lagnat tapos naiwan ako mag-isa lang talaga ako. Yes. Like paano... Selfish siyang problema. Pero nakakatakot totoo. siya. At saka dami nakakaranas niyan. Ewan ko, parang dati, mas happy-go-lucky ako. Same. No, parang may moment talaga na hindi mo siya marirealize kagad. Pero pag nag-look back ka, ay, hindi na pala Ganun ako pala yun. ako dati. Oo. Iba yung decision making mo. Parang butterfly emerging from a cocoon. Ganun siya na, ang daming changes na nangyari. Pero, sa lahat ng yun, sa lahat ng mga regrets, sa lahat ng failures, sa lahat ng sa mga... regrets talaga. naman. Sa lahat ng mga sagot na makakanta mo sa laro-laro, Pic. Cue mano po, ninong, mano po, ninong. Let's watch this. Umahalik sa iyong Kamay. Mano po, ninong, mano. Bumahalik sa inyong kamay. Ang sagot mo ay... So eto, bilang napunta tayo dyan sa mga sa adulting, parang dito talaga nagsa-start yung linya ng wants versus needs. As in, hard boundary talaga yung want versus need. Pero kasi ako, at 30, parang dinidiscover ko pa rin siya. Ikaw ba? Ano ba yung mga wants versus needs mo at the moment? Like, ngayong sinasabi ko sa'yo yung want versus needs. Ano yung iniisip mo? Sige, tig-isang tayo. Sige. Want. Sige. Ikaw, One, ano sa'yo? syempre, nagbago na yung phone ko ngayon. Yes, congrats, At fully paid na siya. Congrats, diba? te! From AC Soriano. So, want ko siya dati. Kasi iPhone iPhone 11 11 talaga ako, te, na parang Walang naghihingalo na. kamatayan. Oo, parang, palitan mo na ako. Todo talaga. Tapos pinipilit ko pa mag-vlog. Ganun Oo din. nga. Oo, tapos parang naawa na lang sa AC. Uy, pero hindi kasi matino pa rin naman kasi talaga siya, in Matino naman fairness. siya, oo. Pero kasi parang, ando siya sa wants ko dati. Ay, oo, tama, wants ko siya dati. Tapos hanggang Yung sa ketay. unti-unti, naging needs na siya. Kasi parang Papatay na siya. kailangan ko na talaga. Lumulobo yung battery, te. Oo, ganong level na. Sa work nating mga nandito sa entertainment industry, hindi siya laging permanent. Like, ang ang fragile niya kasi nga parang ang sakit ng term na disposable. Kumbaga kapag kapapasok ka dito, syempre sa labas, kasi mukha siyang glitz and glam. Pero kasi pag pumasok ka talaga dito, it's a risk. Totoo. No? Tapos magko-comment pa lagi ka mukha ka nakaukay, no? Nyeche! Kala mo talaga, gaganda ng mga damit nyo araw-araw. Sa Fashion Week ba kayo araw-araw? Mga bakla kayo. Ayun. Pero yon totoo talaga na, yun nga, parang ang sakit na term ng disposable. Pero totoo kasi talaga siya. Like, kung isipin mo yung mga top stars nung early 2000s, nasa na sila ngayon? Correct. Andito. Wala. Ay, wala. Pero alam mo, siguro, sobrang lalim lang nung wants versus needs ko. Kasi hindi siya material sa akin. Kasi kunyari, wants. Want ko magstay at magtrabaho dito. Yun yung want mo. Oo. Ayun to cry. Kakaumpisa pa lang. Shit! Sabi ko, Palati! Kasi syempre, gusto ko din naman to dahil ang tagal ko siyang, wait, mag-iiba ko ng placement. Ganda mo, yung pang thumbnail. Yes. Yun yung want mo talaga, te. Syempre, sino ba naman yung may gustong itapon tong lahat na ang tagal kong pinaghirapan. Kayo, wala naman kayo pakialam sa akin. Pero, alam mo yung parang feeling ko, nakapag-share naman ako ng buhay ko sa media na napanood niyo ako sa The Voice, napanood niyo ako sa Tawag ng Tanghal. Parang, na-share ko siya, yung buhay ko, yung story ako.
na nakita niyo ako na yung dalawang alupihang lang napanood nila Mga ako. buntis na alopean, kilala ka. Ay, si Loren Galvez yun! Yes! Ayun. Ayun, umiyak sa The Clash. Lorraine Galvez crying. Yung blue Search nyo yun, search search bar. nyo yun. Tapos parang, Lumaki ka. Oo, dito sa talaga ako sa pagko-contest talaga. tapos hanggang sa napunta ako sa hosting na hindi ko naman ina-expect. Totoo. Nagkaroon ako ng mga trabaho. Nakapagpatapos ako ng, eto, yung ginagawa ko, di ba? Mm-mm. Tapos parang ngayon, ang need ko nang gawin, kasi hindi lang siya kailangan bilhin eh. Uh-uh. Need ko nang gawin talaga is, mag-change na ng career totally. At parang, yun siguro yung yung binanggit ko kanina na pagko-close ng frontal Shit, ang lobe lalim ko. nung sayo, te. Ang nasa isip ko lang mga Tesla. Ay, ganyan. sorry. Pero shit, hindi ko natansya yun, te, Kasi, nasuntok ka ng aking mga hindi ko rin alam yung i-expect ko nung itatanong ko sa'yo yun. Kasi nga, parang ako, nasa isip ko, material siya. Pero shit, ikaw nandun ka sa life stages ka, te. Oo, na parang, siguro yun yung big change sa akin nung nag-25 ako. Actually, pa 26 naman na ako. Pero alam mo yun, patapos ko na yung 25. So, yung 25 ko na yun, 25th year of living, parang, okay, hindi na siya fun and games lang. Ewan ko, te, parang nagsisisi akong babae ako. May ganong moments. Kasi, habang lumalaki ako, nasasabihan ako ng kahit sino man na, lalo pag nalaman nila na nurse ako, tapos may possibility ako mag-States, wag ka mag-aasawa muna ha. Kasi pag nagpamilya ka, wala na. Parang tinapon mo na lahat. Ganun. May deadline palagi pag sa babae. Totoo. Te, ako ang iniisip ko, ang wants ko lang gusto ko magkaroon ng Tesla. Tapos ang needs ko, bayaran yung insurance ko. Hindi ko alam, kasi hindi ko alam kung bakit ko kinuha yung insurance na yun, te. Ang mahal-mahal kasi talaga. Magkano ba insurance ngayon? Yung kinuha ko kasi yung, yung 200,000 per year, te. Oh my gosh! So, yung pabaliw na ako, parang at this time of the month, every year talaga. So, feeling ko mga, ilang taon pa ba? Parang mga 6 years pa yata. Thankfully, 6 years na lang. 6-7 years na lang siya. 6-7. 6-7 years na lang. So, parang ako, para siyang pinupull through ko na lang siya. Parang hinihila ko yung sarili ko na, sige, gawin natin to. Kasi nga, mag-benefit ka rin naman eventually doon. Wait, pero Hopefully. in fairness sa'yo, parang nababalance mo naman siya na parang may wants ako at may needs ako at kaya ko sila parehas. Parang bukod sa Tesla ha. Pero hindi, parang iniisip ko, para kasi siyang, alam mo, pinaprocess ko yun Naalala ko rin kasi yung kunento mo sa akin. Labig Yung, na werot ko. sorry. Naalala ko kunento mo sa akin, yung mama mo, parang nagsasabi siya, tignan mo si ganito, may Tesla na siya. Naalala mo Hindi yun? ko na maalala to. Basta kunento mo sa akin yun. Okay. Tapos parang inanalyze ko lang yun, na-feel ko kasi may ilang araw talaga akong hindi makatulog. Dahil kaka-search ng Tesla. As in, di ba sa FYP, ilalike mo yung mga video para yun ang lalabas. So, nilalike ko lahat ng videos tungkol sa Tesla. So, habang nakahiga ako, as in, ganun talaga ako ng ganun, tapos lalike ko talaga pag Tesla. Tapos, parang pinaprocess ko siya sa shit. Parang, is it worth losing sleep over? Yung mga ganong bagay. Number 1. Number 2, parang, nung naalala ko yun, nakuha na to shit, sobrang American dream niya kasi. Totoo. American dream naalala talaga ko na. siya. So, for context, yung mama ko kasi nasa States, di ba? Nurse din siya. Engineer siya, pero nurse din siya. Tapos, tinakwil niya yung pagiging engineer niya kahit lisensyado siya. Totoo yun? Oo, dalawa yung lisensya Totoo niya. yun, tanga! Totoo yun. Nilagay nga ng siling panty ko eh. Seryoso, engineer na siya? Engineer siya. Architect yung papa ko. Shit. Tapos, tinapon nila yun lahat para to live their American dream. Na gusto nilang imana ko, na gusto nilang gawin ko din. So, ewan ko, namamana din ba yung mga ganong career, yung mga ganong buhay? Kasi parang, ganun ang gusto din, ewan ko, hindi ko masabi kasi kung masama siya for me or maganda. Kasi for sure naman maganda. For sure, beneficial siya. Pero kasi, alam mo yung, parang ngayon ko lang siya na logic na, hindi porket beneficial, gusto mo siya. 'Di ba? Correct. Kasi, Katulad ng insurance, beneficial siya, pero gusto ko bang bayaran yung 200,000 every year? para bang nanalo ka ng laro-laro, Pic? 'Di ba? Na ginagapang mo talaga. Pero yun,
pumunta sila doon, tapos pagdating nila doon, syempre, dala-dala niya yung mga kapatid ko at kung ano-ano mga binayad niya. Kasi siya lang naman din yung hawak ng agency. So, pagdating doon siya, nagbayad lahat ng mga cellphone, Para insurance, makuha mga ganun. yung mga Oo, shupatedstram mo. oo, tapos parang pagdating niya doon, syempre may feeling din siya na, hala, si ganito, kakarating niya lang pero nakabili na siya ng Tesla, ganyan-ganyan. Aspirational. Na parang, yun nga, parang, di mo alam, though feeling ko, may magandang benefits naman siya, na yun nga, yung Para American ma-motivate dream. sila, Oo, ganyan. para malay mo, yun talaga yung pangarap nila, or yun talaga yung upbringing nila, na parang product of their time na ang Yun yung American success dream is eh. the best. Correct, Oo, nung this time is the nila. best life. Pero kasi, iba na, ang laki ng disconnect ng generation nila sa generation natin, na parang feeling ko, nung ako naman, parang pinapapili ako ng nanay ko eh. Kung dito ka ba sa Japan o dito ka sa Talaga? Pilipinas. May moment na gano'n? Na parang hanggang sa naging firm talaga ako na magka-college ako dahil gusto ko dito. Napapaisip tuloy ako na, kaya ba ako gina-guide? Hindi guide eh. Parang, kaya ba ako pinapapunta sa ganito na mga, pinagde-decide ako. I mean, hindi pala. Kaya ba ako pinagde-decidean? Sila ang nagde-decide. Pinupush ka. Oo, sila ang nagde-decide para sa akin dahil bababae ako. Parang ganon. Yun yung want mo, tsaka yun yung need mo. Nako-compute mo ba sa utak mo kung ano yung magiging life mo in 5 years kapag ka sinunod mo yung want mo versus after 5 years kapag sinunod mo yung need? Like, kasi may mga ganun, di ba? May mga minamanifest tayo na ginagawa nating tangible. Gusto nating hawakan. Yes. Na parang may times na parang it feels so real. To the point na, alam mong ito na yun, no? Parang nahahawakan mo na siya. Well, bago yan, 5 years ago, hindi ko din naman in-expect na pupunta ako dito. Kasi, ilang years na ba ako sa Soyu? 5 years na ako this year. So, parang 5 years ago, kontesera lang ako na alam kong talunan. Pero, hindi ko naman in-expect na mapupunta ako sa Showtime. Makapag-guest co-host ako sa I Want ASAP. Yung mga ganun, yung mga opportunities na hindi ko naman in-expect. Pero gapang talaga siya. Gapang. Hindi siya madali. At kailangan mong tapangan. Di ba? Parang, kasi hindi siya madali. Lalo na ngayon, yung mga masasabi ng mga tao sa social media and all. Tapos, masasabihan ka pa na na ukay damit mo. Sabi mo, Cherry. Kayo naman kasi sa live chat, sa comments, wala kayong patumangga din naman kasi talaga eh. Tapos parang nakaka-motivate siya kasi may mag-comment na Lorraine, ang payat mo na. Ay, di na-motivate ako. Ayun, skinny legend. Pero yun, parang siguro 5 years from now, hindi na rin naman ako ito. 30 na ako. So, nakikita ko pa ba ang 30-year-old Lorraine sa posisyon ko ngayon? Feeling ko, ibang tao na talaga ako nun. And kung papapiliin mo ako kung anong mas maganda, ngayon na nag-close na yung frontal lobe ko, na ano ang mas maganda kung titignan ko siya ngayon, kung ang 30-year-old Lorraine na ito, or 30-year-old Lorraine na, oo, malungkot ako, pero at the same time, hindi ko na ginagapang yung araw-araw. Uy, ang hirap din naman kasi talaga pag survival mode at such a young age. Na parang hindi ko ma-imagine, hindi ko rin alam kung anong sasabihin ko kasi hindi ko siya na-experience. Na-experience ko siya pero alam kong may sasalo sa akin ng ganon. Pero, ayun nga. Ang hirap din. Pero at the same time, sanay na ako. Pero kunyari, titignan ko yung dating ako, maawa ko sa kanya kasi parang nakakalungkot na nasanay na siya. Pero minsan ba nafe-feel mo na parang ikaw yung version mo ngayon, kayang-kaya niyang saluhin kung sino ka before? Hindi, bigat ko nun eh. Hindi sa tabate. Ay, sorry. Ayun, to video blur. Kalkalin nyo na lang yung picture ko dati, makikita yung sobrang jubi. Ayun, to less of fat. Ayun, to tears eh. Oo naman. Tsaka parang feeling ko nung time na yon. Ang sarap sa feeling nun Di ba? Masarap. Kaya na-happy ako na ganito ako sa mga kapatid ko. Na parang, at Walang least, generational trauma. correct, na parang na-fulfill ko yung dreams and aspirations nung batang ako. Batangina! Batangina! Madangina! Wait ka ba? Pero parang,
siguro hindi siguro. Sure akong proud yung 20-year-old Lorraine kasi ganito ako sa mga kapatid ko. Tadali mo nga ako doon sa sitwasyon mo. Kasi nga, kapag andito ako nagmamaneho sa tapat ng ABS, ang naaalala ko palagi doon sa may tabi ng, ay hindi eh. Di ba ito yung PBB house? Andun ako sa may, ito ang unang-una kong audition. Andun ako sa may, alam mo yung color my hair, dun sa may ano, yun sa may dating rampa. Yung pag gano'n, yung sa may wheel tower. Oo, Okay. sa may wheel tower. Dun yung audition, ang auditions ng PBB dati, as in pila talaga siya, unlike nakalaunan, nagkaroon ng registrations, meron na sa malls, ganyan. Dati, sa tapat talaga ng bahay. Syempre, hindi ka naman makakapila agad dun sa tapat ng bahay, di ba? Syempre, mahaba na yung pila niya, tsaka PBB na kasi siya, tsaka season 2 ni James Reid. To be Ryan Bang. Ay, di sana naging collab team ko si James Reid, di ba? So yun, nag-audition na ka ng season ni James Reid. Teen Clash of 2010. Ay, 2010 siya. Tapos, tanda mo na, Ten. oo, te. 20 ka lang noon. Ha? 2010. Ay, hindi ba naman? Oo, ay. Ayun na, mabasa mate, 2010? 2010 nga, te. Kaya nga parang iniisip ko, 2030 na. Ano ba? Hindi. 2026 pa lang Wait talaga, lang, hindi te. Sorry, alas 3 pa ako gising. Ikaw nga wala kang tulog eh. Wala akong tulog talaga. 2026, so ilang years na siya? 16 16 years ago. 16. 14 ka? Pag tama ako, kakaltokan ko 14, siya. 15. Oo nga, diba? third year high school. Tapos, as in, ang ginawa ko noon, 100 ang baon ko sa school everyday. Malaki na 100 dati. Ginagawa ko siyang, sa taba ko noon, hindi ako nagla-lunch. Ayan, ang tanong dyan eh, masasalo mo ba ang sarili mo? Hindi, kasi mataba ako noon. Tapos yun nga, yung 50 pesos, sinisave ko siya kasi para may panggastos ako sa auditions. Kasi Friday siya. So, syempre, ikakating mo na yung Friday, di ba? Ayun, nakaraming cut ka na. Oo, ang pila nga dun sa Will Tower. Ang layo nun para mga 3 kilometers din yata, papunta dun sa PBB house. So, 3 kilometro yung... Parang ikot yun, no? isang ikot siya ng konti, oo. 3 kilometro yung pila ng papuntang PBB house. Kilomet! Ayun, to Miss Sarah G. Syempre, hindi lang dun yung pila. Syempre, papasok ka pa dun sa may eviction hall. Syempre, parang ahas pa yung pila nun. So, ang haba talaga niya. Tapos, nakaabot naman kami hanggang dun sa Jerry's Grill. Tapos, sumigaw, cut off na po. Ay, shoota. Putak ina. Hindi ako makakapayag. Nakaka-stress. Tsaka syempre parang, At wala pang online audition nun. wala pang online audition nun. As in-person audition siya. Tapos, syempre, bakit naman po? Unfair naman po yun. Ganyan. Tapos, Ay, ginanon mo sila. Oo. Tapos kami magkakaibigan nun. Parang 4 kaming nag-audition nun. Tapos, syempre kapag ang tagal mo sa pila, alam mo yung parang mapapa-audition ka na rin kung anong ganap ko pagka lumabas ako ng bahay ni Kuya. Yung mga ganon yung, syempre mag-guess ka sa the bus. Correct. Imagine mo na. Na-imagine mo na kung paano ka mananalo, ganyan. Fantasy. Fantasy ka na kasi nga delusional ka na, gutom ka na, uhaw ka na, ang haba-haba ng pila, buong araw, amoy araw ka na. Yun na, mga hayop kayo Di ayun na. Lakad kami. Bilang wala na cut off na So, labo-labo na. Tapos, may nagsisigawan dun sa may harapan ng bahay. GMA! Kasi wala pa namang collab. GM! Tapos nakisigaw talaga ako, GMA! Yun talaga ako, te. Galit talaga ako. For memory mo talaga yan, For no? memory, sumigaw ko ng GMA sa tapat ng PBB house nung wala pang collab ikaw ko pala ang dahilan kung bakit na-manifest ang GMA. Di ba? Kung wala ako, Sir Marcus. Ay, sorry. Alam mo yung akala mo nung bata ka, you have it all figured out. Na parang, hindi, alam ko na to, kahit wala akong diploma, ganyan. Alam mo yung tipong batang maglalayas dahil merong 1,000 na binigay ng ninang. Yung mga ganon. Naka-brief lang, tas yung brief pa niya butas. Oo. Meron ka ba mga ganong moments? Kasi for sure, kasi nga bilang pala audition ka talaga, di ba? Anong mga shows ang pinag-auditionan mo? Yung una mo? Ang dami. Anong una? Una kong naalala, The Voice Kids Season 1. Season 1 pa lang? Okay. Grenade ang kinanta ko. Ay, shit. Grenade. Tapos yung, alam mo yung, hindi pa ako marunong mag-audition nun. Dahil? Tapos, hindi, pagkakanta ka kasi a cappella. Diba, a cappella lang. So, yung mga instrumental part, So, gumaganon lang yung braso mo, te. wala pa nga gumagano'n na ako eh.
Walang drama. Wala. Walang Ganun choreo. lang. Hindi ako marunong. Syempre, hindi ako nakapasok. At nakasabay ko din doon si Ella Nimpa. Yes. Nananalo Sumigaw din siya, eventually. GM! Hindi ba? Hindi siya sumigaw ng Hindi ba? GMA. Nanalo nga siya. Hindi pa siya noon. Season 2 siya nanalo. Season 1 si Laika Laika. Gairano. Ganun siya, te. Oo. Havana, unana. I like Mommy, baby! Sa ano Yung isa yun? Resorts World Manila na ngayon ay Newport World na. Resorts na. Mm-mm. Alas 6 kami dumating, yung pila. Ang audition sa Newport, Pag gano'n, no, paikot-ikot talaga ahas siya. talaga siya. Totoo yun. Inikot talaga namin. Tapos ending, di ka makakapasok. Pero carry lang naman. Alam mo Anong yun? thoughts mo nung unang-unang audition mo? Kasi syempre, parang, kasi no kasama mo? Buong pamilya ko, kasi lahat sila nag-audition, mga kapatid ko. Pero kasi, di ba, i-feed ka ng nanay at tatay mo na, Oo. kaya mo, mas magaling sa'yo. Yung may i-feed siyang ganun sa'yo. May ganun talaga. At saka bilang bata, ang lala ng imahinasyon mo. Like, andun ka na, nasa stage ka na, kung ano-ano nang ginagawa At stage 1 pa nga lang, hindi ako nakapasok. So, yun yung mga ano. Tapos nung second mo, The Voice, tapos, Hindi ko na siya maalala, kasi ang naalala ko na lang siguro ay ang mga nasalihan ko. okay, yung mga nasalihan mo. So, umpisa ko, Basta ang una mo yung The Voice. ang audition ko. Oo. Pero ang umpisa ko talagang competition ay Talentadong Pinoy. Ay, sa TV5! Oo. Anong ginawa mo doon? Kumain kang Kumain ng apoy? apoy. Ayun, to be Plamara. Hindi nag-mathematician ako. Tapos, hydrogen. Ano, te? Si Robin Padilla yung host nun. Ng Talentadong Pinoy? Tapos sabi niya, Facebook is down. Gaga si Ryan Agoncillo talaga yung host nun. Si Robin Padilla talaga, tinawag niya pa akong Nung panahon mo? Oo, tinawag niya akong inaanak. Ano ko, sinungaling? Facebook is down and Meta and Keme. Parang tanga. Magpasahin ka ng mga signature dyan. Tapos ilagay mo sa maleta, nakaganon ka. Oh, di ba? Tapos magko-comment si Mariel, I'm horny right now. I'm in heat. Ganyan. At tapos, Talentadong Pinoy sa TV5. Oo. Ang audition nun, Farmers Market, Cubao. Malapit sa'yo. Palengke talaga. Masa siya. Sa palengke. Tapos ang kinanta ko sa audition, Amy Winehouse. Sa Farmer's Market. Yes. Pero ako lang yung nakapasok. Parang may special, special show sila. May special kineso. Na dun sa Farmers yung location. Okay. Dun yung show. Lahat nung nakapasok na 4 doon, ako lang yung napunta sa studio. Nalungkot lang ako nun kasi sumunod ako dun sa gusto nung iba na magkilala akong song. So, nag-Halo ako na Beyonce. Halo! Kasi hindi naman talaga yun yung mga binabanatan Hindi mong nga. kanta, diba? Tapos parang ang sabi ng producer sa akin after, balik na lang daw ako pag kami, ganyan-ganyan. Sino Kasi hindi nga ako yan? nakapasok. Pero ang sabi sa akin, medyo nawala lang. Sandra pa kasi ako nun eh. Nawala lang yung Alessandra na nakilala namin dun sa audition. Bakit Kasi, nino mo ba sila? Para magsabi ng ganyan talaga. Kasi yung song choice ko nga nun ay maganda ng audition sa palengke. Tapos Sino mga judges nun? Wilma doesn't say yes to... Sino ba? Sino mga guest? Yung mga, di ba iba-iba yun? Oo, every week? iba nakalimutan. May Tuesday Vargas yata, no? Oh, pero si Wilma doesn't remembers me. Siya talaga yung pinaka naalala ko kasi sinabi niya, alam mo yung mga, ngayon, kabisado na natin yung mga comments ng mga hurado. Alam mo yung mga pampalubag loob na lang. Correct. Yung sabi niya na, pwede kang beauty Mag-model. pageant. Talaga? Hindi mo What lang, this? hindi mo lang lounge singer. Model nga! Tangina, talo ako nito. Kung ano-ano lang pinagsasabi ni Wilma Dasent Restaurant. Alam mo ba yun? Kasi sa restaurant ni Wilma Dasent, bawal mag-cellphone. Talaga? Kasi nga daw, leisure time ng mga pamilya, ganyan. So, bawal mag-cellphone. Wilma Dasent wife, Wilma Dasent Restaurant, yun yung tawag ng mga bakla dyan. Okay. Kapag kumakain tapos nagse-cellphone, Wilma Dasent Restaurant. Wilma Dasent. Tapos alam mo yung apelido niyang bago, di ba? Wilma Dasent pa rin. So, ayaw talaga ng, ayaw ni Lord kay Wilma Dasent. Oy, pero love natin yan, alay si Miss Wilma. So, okay, so, anong year yung Talentadong Pinoy, te? Parang 2013, 2012, 2013. Parang mga Okay. ganon. So, ilang taong ka nun?
13, ganun, 12, 13. Shit, neneng-nene ka pa. Correct. Tapos taga La Union pa talaga kayo nun, di ba? Kakalipat lang namin dito. Akal kalipat pa lang. Kakalipat lang. Kakalipat lang namin. So, parang wala akong alam sa mga bagay-bagay. Mm. The Voice teens na. Anong year yun? 2018 ba yun? 17. 2017. 17 din ako nun. Kasabay mo sila Kyle Echari ba? Hindi. Kasabay Jeremy. ko sila, Morissette Amon. Ano yung adult kagad? Parang gago ka ba? Jeremy. Jeremy. Fana. Chloe Redondo. Nisha Bidanya. In fairness naman sa Sino nanalo nun? Jonah Sokite. Ay, hindi sumikat. Huwag may sama to, Kung nga, di nanalo eh. O at least nasa ABS Okay ka pa na, rin, okay te. Ba't ko ba ilagay hindi sumikat? Medyo serious ang topic ha. Kasi nga yun nga, totoo din naman talaga na, nauso yung quote na yun sa Drag Race na, losing is the new winning. Talaga? Kasi 1 million din naman yun, di ba? Talaga. Totoo talaga siya na parang, tignan mo, like, yung mga, sila Marina Summers, yung mga hindi nanalo na not necessarily sa desirable nilang gusto talagang ma-reach nung Minsan una. nga, first round pa lang, Vanjie. Di ba? Diba? Ano, may ano siya? It's may... how you make your mark. Yes. Tahimik lang. Yes. Kasi Ano? para lang mapaganda yung hindi sumikat yung Jonah. Pero yun, parang may certain longevity, no? Kapag ka, Pag winner ka, at saka kapag ka, pagka natalo ka, pero sinipagan mo. No? Parang- papansin ka. Ay, di naman ako ganun. Ayun, gawa-gawa ng issue. Buntis ako, guys. Totoo talaga yung negative publicity is still publicity. Totoo siya. Kasi yun nga, kapag word of mouth ka ng tao, or ngayon sa internet, kilala ka. Yes. Si Mano po, Nino. Tapos yung mga comments, ayan, sermon yun kay Vice Ganda mamaya. O hindi siya ganon hindi siya Hindi. ganon. Anong sinabi? Pwede ba ikwento yun ng buo? Sinabunutan niya ako. Hindi. Ay, hindi ba? Di ba nag-sorry ka? Nag-sorry ako after. Oo. Ayun to clip this, Hindi ko to Nag-sorry ka, di ba? ina-explain sa mga maraming tao. Pero, after nun, syempre naman, kinain ako nung guilt ko. Tsaka expected nga ng mga tao kasi is laging mainit ang ulo ni Baby Vice, which is hindi naman kasi talaga. Pero, alam mo yun, parang, Takot ka din. oo, takot din naman ako. At syempre, naramdaman ko din naman yung change of environment. Mm. Kaya, parang, sino ba naman ako? Diyos ko, syempre, baba ako Oo, kagad. tinanginig na yung mani mo nun. Yes, yung nag-sorry ako. Mm. Kay Meme. At kung sino mga bossing na makita ko sa mga mm. writers, ganyan sa lahat. Sorry ako. Kasi syempre mali ko naman yun. Oo. So, ang nangyari kasi nun, ayun to tell the story. Ikiklip ko to! Tapos? Hindi, kasi malakas, syempre banda yon, so malakas yung Oo. banda. At hindi na rin ako masyado Tsaka nakanta first nung time mo time na yan? yun. Oo, first time ko yun. Ayun, to caption, first and last day mo. Pero yun, nagre-rehearse kami, tapos sabi ng banda, hindi daw marinig yung boses ko. So, pinaakyat yung boses ko. So, narinig ko yung sarili ko. Nung rehearsals pa to So, okay siya. Nung Okay siya. morning. Oo. Nung mismong performance na, hindi ko alam kung bumalik ba sa dati yung audio, pero hindi ko talaga marinig sarili ko. Tapos nawawala-wala na ako sa tono. At saka, oo nga. Oo, di ba? Kaya sabi ko, fuck, kailangan kong ayusin kasi first time ko, gusto ko maayos yung pagkanta ko. Although hindi naman ganun yung mga kinakanta kong song, kaya naman, alam mo yun. Totoo. Parang, okay, ayusin, kahit maayos man lang. Mhm. Ayun! Tapos, ano yung initial reaction sa'yo ng mga boss ni Meme nung nagsasorry ka? Sabi niya, it's okay, shit happens. Ah. Sabi niya. Kasi nga parang gets talaga na syempre takot ka na as is. Mm-mm. Kasi hindi naman mga kung sino-sino mga tao yan. Pero again, hindi naman sila mga ganong tao. Like, alam na nilang takot ka na. Hindi na para takutin ka pa. Ayun to burp. Ayun. Pero parang nung time na yun, di ba, te, super overthinker talaga Oo, te, ako. ang lala mo. Para kang pinagsakluban talaga ng langit at lupa nun. te. Ang ginawa ko, kasi te, pinagpepiestahan na ako sa social media. Correct. So parang after a few hours, dinamdam ko siya, todo talaga. Oo. Tapos Ha, parang, si PHTV out of context, in-upload oo, ka. todo yon. Ikaw, Oo. PHTV, Pero yon, parang after nun, sabi ko, fuck it! Dog showin natin yung sarili natin. I-own mo, no? Tapos nag-post ako ng picture. No. Na in fairness naman,
parang naka-help naman siya sa aking mental health. Hindi ko naman siya, sa iba siguro may isip nila, ginagawa ko yung for clout. Pero yung totoo, pangtanggap ko lang talaga sa sarili ko na, tanggapin mo to. Umaga na ba? Parang, ginawa mo to, sige, there's no way but up. In fairness naman sa akin, if I would reflect on myself ngayong 2026, natututo na akong forgive and forget. Lalo sa sarili ko, na parang, okay, nagkamali ako, move on. For sure, yung mga ganyan mga bagay, nanggagaling yan sa mga pinagdaan natin ng mga bagets tayo. Eh, no? So, ayan. Ayun! Nasungkit mo. Ayun. Kasi, yung feeling ko, ang bubog ko, like yung, anong sinasabi nila ngayon? Yung healing my inner child. Ayun. To be Buntis. buntesa. Nagkasalaman sila. Nagpa-buntes Buntesa sa ng umaga. Na, Sana. hindi. Ito na, yung inner child shit, na parang hindi lang kasi siya sa mga bagay talaga, hindi lang siya sa mga material things. Of course, importante rin siya. Pero kasi may mga nakikerry tayo na subconsciously, no, na, ay, ganito pala ako ngayon dahil dito. Like, ako, iniisip ko kung anong mga na-carry over ko ngayong matanda na ako. Alam ko na. Ano Kasi yan? nung bata ako, sobrang expected ako na maintindihan ko lahat. Like, may isang, may malaking thing dun sa bahay namin. Ikaw. Hindi, kasi mataba ako. Parang expected sa akin is maintindihan ko siya at such a young age. Like, pinapaulit-ulit siya sa akin para maintindihan ko. Na parang, nung eventually, baka siguro ako tahimik at mapagproseso kasi Ganun ka pinalaki. ganun ako pinalaki na parang to the point na pwede naman akong magtanong or pwede kong sabihin ko anong nafe-feel ko at the moment para ma-relay ko ng maayos. Na ang kabaliktaran ngayon, inaasahan ko na dapat ganun din yung thinking ng tao, like katulad ko na parang na-calculate ko na agad sa utak ko yung mga effects na hindi naman pala ganun. Kasi kung may problema ka, sabihin mo. Mas madali, no? Mas mapapagaan. Mas madali, mas tapos agad yung problema, like 30 minutes pa lang. Ako parang ngayon ko pa lang siya na-learn. Ngayon, eventually ko pa lang siya na-learn talaga. So, feeling ko, dun ko siya na-connect sa expectation sa akin nung bata ako na dapat alam mo na to, dapat intindi mo na to, dapat independent ka. Yun. Ikaw, feeling ko, yung pagiging overthinker mo, no? Todo siya. Ewan ko bakit ganun ako. Hindi ko alam, but sobrang overthinker ko. May mabasag akong baso, galit na galit. Kahit na alam mo namang maraming baso. Parang, lang siguro siya, parang, it's a metaphor. Yung baso. O, representation lang siya ng, Oo. ng something else. Correct. Pero parang, in a simple explanation, Mm. may baso ka, nabasag mo, galit na galit sa'yo, lahat galit sa'yo. Pero ang dami pa namang baso. Na pwede mo namang sabihin, it's okay. Marami pang baso dyan. Huwag kang mag-alala. Tulungan na lang kitang ligpitin yan. Correct. Kesa masugat ka pa. Oo. Ayun. Ayun, to may tissue naman dyan, te, sa gilid mo. Bastos mo yun. Gagawin na naman natin. Ayun, to squirt. Yun yung natutunan ko ngayon na Yung pag-heal mo nung inner child mo ngayon. oo, tsaka yung communication, yung pwede mo namang sabihin na Totoo. yung mga tamang words, pwede ka mag-sorry, pwede ka mag-I love you. Nabasag mo yan, it's okay. Hindi mababawasan yung love ko sa'yo. Hindi kita i-hate dahil sa ginawa mo. Hindi niya mame-measure yung my love is still bigger than what happened. Ayun, to cry. Bilang yun, actually may sinabi ako sa'yo nung birthday mo, di ba? Naalala mo yun, na parang, tayong mga adults, pwede na nating i-prosper yung home na hindi tayo nagkaroon. Yung home na feeling natin, deserve natin. First time ko lang siyang sinabi nung birthday mo. Tapos, Talaga? Oo, tapos parang shit, nag-hit hard din siya nung nagda-drive na ako. Iniisip ko siya parang, shit, totoo nga, no? Kasi parang, how lucky are we? Kasi ang daming mga bata ngayon, ang daming mga pa-adult pa lang na hindi
walang means to do that. Mm-mm. Hindi privileged enough to do that na parang nasa bahay pa rin ng mga nanay at tatay nila Mm-mm. kasi nga ang hirap makahanap ng trabaho, ang hirap ng education dito sa Pilipinas, and we are privileged enough na nagagawa natin siya, 'di ba? Yung ma-prosper yung home na Ginusto deserve natin dati. natin. Oo. Parang hindi naman siya, of course, hindi naman siya to put a bad light on our parents. Thank you Lord lang talaga ang masasabi mo na, shit, thank you na may privilege akong ganito, kayang-kaya kong magbayad ng kung ano man para ma-heal yung inner child, ganyan. Pero ikaw, anong measures mo? Like, may moment ka na, ay shit, hindi ako nag-react the same way the adults would react. For context, lagi kong binibring up yung mga kapatid ko. No? Kasi sa kanila ko naman talaga ginagawa. Ah. At kung meron pa man, sila Maki, sila Sheena, yung Yung mas mga bagets bagets. na na-observe ko, ay, ang ate ko pala, parang Mm. ganun. Pero yung sa mga kapatid ko, lumaki kami sa bahay na kakagising mo pa lang, may sigawan na. Mm. Na ewan ko, bakit na-normalize siya? Mm. Nalulungkot. The deal breaker ko rin yun. Talaga? Oo. Ayoko na. Ayoko ganun. rin. Ayoko rin siyang i-prosper. As in, parang ako, isa sa mga rules ko sa bahay, kasi dati may mga kaibigan akong kasama sa bahay. Pero ako nagbabayad ng rent. Mm. Isa lang naman yung rule ko. Sa umaga, GV lang. Mm-mm. Walang sigawan. Walang nakasimangot. Mm. Kasi nagsisimula ka ng araw mo, hindi ba? At saka ang energy talaga sa gusto nyo't hindi. Viral talaga siya. Reset yun eh. 'Di ba? Parang yun yung tono mo. Mm. Doon ka magsisimula ng kanta mo sa araw mo. I yun to see. Ayun. So kung sisimulan mo sa ang pangit, 'di ba? Pangit mo. Ang nakakapangit, hindi ba? Nakaka-cancer ang galit, ah. Totoo, yung stress ha, nakaka-cancer yun ha. At kung mapapalibutan ka ng ingay sa umaga, ng puro galit lang, nakaka-stress yun. Ate, ikaw na nga sinigawan, ikaw pang magkakasakit. Diba? Balik sa'yo, times 2. So parang tayo, bilang may means tayo to change the future, hindi yan biro kasi totoo yun. Kasi sa mga bagets pa nga lang, di ba, maumpisahan natin yung araw na makakapag-communicate tayo sa kanila, better words, better actions, better surroundings, better environment. Yeah. Why not do it, di ba? Ang ganda rin na as adults, again, babalik ako dun sa pwede ka mag-prosper ng magandang energy. At saka yung pagiging vocal, parang ang sarap makarinig ng I love you, Teya. Ng thank you, I love you. Ay, ng I love you, ng thank you, ng sorry. Na parang hindi porket ikaw yung bata sa sitwasyon, hindi valid yung nararamdaman mo. 'Di ba? Na parang, hindi matanda ako, bakit magsasorry? Correct. Yun din yung napansin ko sa pinakabunso naming kapatid. Si Paris. Si Hi, Paris! Hi, sister. Ano siya, magna-9 pa lang siya. Tapos, pag hindi, kunyari may nagawa, kunyari kaming magkapatid, nag-away kami nung isang kapatid ko. Pag may isang hindi nag-sorry, mapapansin niya yun. At i-acknowledge niya na, sister, you didn't say sorry. Kasi ganun kami. Ganun na yung na-impart ko, in fairness naman. Ay. Bibigyan ko yung sarili ko ng ng corona. Yung palakpak yung labia minora ko dyan, te. Ayun, to have impartial. Yun yung na-impart ko sa kanila na kailangan, kung may away, tapusin natin. Dapat makita natin kung saan siya, May saan yung tuldok dulo. siya. Oo. Tuldok gaga. Mm. Pero I think ang maganda rin dito sa mga chika natin ngayon kasi nga is wala naman talagang deadline ang mga bagay-bagay. So ako, akala ko nung 25 ako, akala ko fully realized person na ako. So nagkaroon ka rin ng bata pa pala ako moment. Oo, not necessarily. Parang akala ko alam ko na ang lahat. Pero eventually, may mga papasok talagang tao sa buhay mo to make you realize na, ay, hindi tama yun na. May mga cycle ka na ginagawa na hindi tama. May mga actions at salita ka na hindi nasasabi na dapat sabihin mo. Pero parang, kasi gusto ko balikan yung sinasabi natin kanina na ayaw natin bigyan ng bad light yung mga upbringing natin. Mga adults na Oo. nagpalaki sa atin. Yes, not necessarily parents. Kahit yung mga nasa paligid natin na Tito, nagkaroon tita. tayo ng bad experience with them. In a way, nagkakaroon din ako ng simpatsya sa kanila. Kasi sila rin naman, hindi sila pinalaki ng kung ano yung amats natin ngayon. May disconnect na yung mga generations. So, kumbaga, kung tayo,
nakukulangan na nga tayo dun sa binibigay nilang experience sa atin. Hindi tayo happy. Mm. Pero tingin nila yun yung tama. Paano pa yung generation before them? True. Yung trato sa kanila. Product of their time talaga. Lahat naman tayo, product of their time. Kahit na ang dami nating chika ngayon na parang pa-perfect na tayo, for sure. Sobrang perfect nga natin. 'Di ba? Ito syempre sa podcast na ito, syempre yung edit ito ang gaganda natin, ang perfect natin. Naka-filter kami. Diba? Pero in reality, lahat naman tayo ay work in progress talaga. Just so happened na nakakasakit talaga tayo ng mga tao at times. May mga taong deserve ng sorry natin, may mga taong hindi deserve. May mga taong dadaan lang talaga sa buhay natin, ganyan. Di ba, yung sabi ko kanina, kailangan tuldukan yung mga galit, yung mga away. Correct. Pag worth it. Pag worth it. Kasi kapag kunyari, itong tao na to, binigay mo na lahat, pero papagurin ko pa ba sarili ko? Hindi na, mag-move on na. Kung hindi ka na parang again, pabalik ako yung sinabi ko kanina, not worth losing sleep over. Hindi Ay, para... yung Tesla. Yung Tesla ka ba? Para pagbuyatan diba? ko? Gold Ganun. ka ba? May perfect bang tao? Tayo, sis. Dito sa edit na to, Yes. yung mga sumikat. Bila kayo, ang dami na nating naichika. Ay, hindi pa tayo tapos. Ay, di ba? Ano, Dog Show Divas na. Dog Show Divas na daw. Tapusin na daw to. Follow me at SM Masinag 3-day sale. I'll see you there, right, guys? Ano ba? Lorraine Galvez! _Lorraine Galvez. Ay, sorry. Guys, mag-comment nga kayo dyan. Lorraine AC Kiss. O sige na, yun na ang AC versus Lorraine. Ayun! To be... Ay, hindi ko alam talaga yun. Ate, Ang haba alam mo kasi. ba yung intro kanina? Hindi ko alam na yun na pala yung intro. Yung nag-clap. Anyway. Ayun, to be an adult. Ang hirap pala tumandate. Ito ang AC versus Lorraine. Ayun! To be an adult. To be an adult. Ang hirap pala tumanda. Yan, bulong lang yan. Sige. Sige. Ito ang AC versus Lorraine. Ayun! To be an adult. Ang hirap palang tumandate. Ayusin mo naman! Hindi ko na yung bulong. Ang hirap palang Ang hirap bumulong, pala te. tumandate. Ang hirap pala mag-memorize, Hindi te. na tayo sakat. Ang hirap pala tumandate. Sige, 1, 2, 3. Ang hirap pala tumandate.